joyful, joyful, we adore you. Good morning, everyone! Good morning! Alapakan po natin ang Panginoon na tunay na ating Diyos ay napakabuti sapagkat ang patuloy na liwanag at sikat ng araw at ang init nito ay nagpapahayag ng patuloy na pagmamahal at biyaya ng Diyos sa atin. At tayo papasalamat sa DBCS na nakaraan, mga kapatid, at
pwede bang tumayo po yung mga teachers? Mga teachers, tayo po kayo. Palakpakan natin sila. Yan. Sa panguna ng ating Sister Ella at ating Sister Joanne, kanila pong pinanday o kanila pong hinabi yung pong programa ng DBCS. Kaya pakagaling ng ating mga teachers. Ano po, at nagkataon si ate naman, ate Ana naman po ay may kaunting karamdaman, kaya munti lamang ang kanyang naitulong. Of course, kasama natin si Kuya Norman. Kuya Norman, ayun po, salamat. At siya po yung ating tagabuhat ng lamesa, etc. etc. At siya yung sound system, tsaka computer. Choreographer. Videographer. Alam mo, choreographer. Salamat Kuya Norman ha. Siyempre, kasama din natin ang mag-asawa, Kuya Ed, tsaka si Ate Ella. Kita niyo yung ating sundo, umaga yan, no? Marisa, siyempre, sa iba pang mga pangailan. Kuya Ed, ha? Nagdagal Panginoon na 100 years ang buhay niya. At siyempre, lahat po ba'y nabusog? Okay na po. Ate Eva, salamat sa mga luto mo. With matching pag-uon. Kasi sa akin, 2 plato eh. Kala 1/4 lang eh. 2 plato mga kapatid. Ang talagang naubos ni Sander. Pero pa man, pinagpala tayo ng Panginoon, di ko ba? At syempre, kasama natin mga mananayan, nagbabantay ko, nagtutulong, naghuhugas ng plato. Thank you po. Ate Raquel, Ate Joel. Sa inyong pagsuporta sa ating pong gawain ito. Ayan. At sino pa bang kailangan natin pasalamatan? Wala na. Yung mga donors, mga nagbigay. Ay, mga sponsors and donors, hindi na po natin isa-isahin. Marami po kayo. Palapakan din natin sila lahat. Meron daw. Para naman to sa susunod na gawain mga test at Hercules Children's Town. Tuloy niyo, pinagpala ng Panginoon ng ating mga gawain na ito sa sama-samang pagkilos. Ay, ito na pala. Ayan o, Children's Town sa Martes at Hercules. Sino ba mga kasama dito? Ikaw na lang mag-announce. Ayan, good morning po muli. Katulad na sinabi ni Pastor, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat na naging bahagi ng ating Vacation Church School. Matagumpay natin po itong nairaos. Tignan lang natin yung ilang mga glimpse ng ating BCS. Ayan, panoorin po natin ang ilang mga kaganapan.
Ayan, purihin ang Panginoon. Yung mga per day na videos ay makikita niyo sa ating Facebook page at sa ating YouTube page. Nagpapasalamat po tayo kay Kuya Ramon! Grabe araw-araw na po yung pagkatapos ng BTS. Kukunin niya na po lahat ng mga videos and pictures at kaya-kaya lang nakapost na kaagad. Kaya nandun po lahat ng mga kaganapan, topics po namin everyday, at ang mga reflections na ginawa, mga activities na ginawa tungkol po sa ating BCS. Kaya sobrang po tayo pinagpala dahil meron tayong napakatalino at napakasipag na gumagawa ng ating para sa page po natin. Salamat po po rin ng Panginoon. Ayan. At muli po, sa darating po na Martes at Miyerkules ay buong lakas na naman ang puwersa ng mga guro at ni Tito Ed at ni Tita Eva at ang lahat po ng mga tumutulong para ating muling mapagtagumpayan ang ating Children's Camp 2026 na may tema Builders of Christ. Ito medyo mas duguan po yung gagawin namin. Mamaya pa lang, magsisimula po kami mag-set up. Bukas ulit at hanggang sa Children's Camp kami po ay magtutulong-tulong sa kalakasan po ng Panginoon. Ayan. So ngayon po, ngayong araw na to ay meron na po kami 20 mga batang pinayagan na may edad 8 hanggang 12 nasasali sa ating Children's Camp. So maraming salamat po sa mga magulang na siyang pumayag upang sasama po ang mga batang ito sa Children's Camp. Ito pa ay magpapatuloy ng kanilang paglago sa salita ng Diyos, ang mga gawain po na gagawin sa ating Children's Camp. So muli po, maraming salamat sa mga sponsors at sa mga, alam niyo po meron mga dumadaan doon sa place ni Tito Ed, magbibigay ng kung ano man yung maibibigay po nila. Diba, pagkain po sa mga teachers, ganyan. So maraming salamat yung maliit po na bagay, malaking bagay na inyo po nagagawa ay napakalaki po niyan sa Panginoon. Kaya amin po dalangin na talagang ang Lord na ang magbabalik sa inyo ng pagpapala ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat. Sa ating po mga gawain pa rin, sa Martes po, mayroon tayong Children's Camp, doon na rin po natin gagawin ang Bible study ng mga kababaihan. At napakalapit naman po ang ating mga kasama, si Nati Caro, si Nati May, alas 4 po ng hapon, mga ating patuloy na Bible study. Doon din po sa venue ng ating pong Children's Camp, Kuya. At Wednesday po, alas 4 ng hapon, ang kalalakihan ay may Bible study sa farm. At Thursday naman po, yung pong Bible study sa pamilya ng Senido sa ganap na ika-10 ng umaga. At sa ikalima ng hapon, ang Wednesday ay ang ating pong midweek service. Friday, ang ating evangelism explosion, yung bus 4, session 9 and 10. Last sessions na po ito, 5:30 ng hapon. Saturday ay ang 6 a.m. Dawn's Prayer, 9 a.m. Children's Ministry, and Adult Bible Study sa Marisa 6. Alas 2 naman po ng hapon ay ang Bible Study ng ating mga kabataan. Alas 3 ng hapon, ang Praise and Worship Practice. 4 p.m. Extension Class sa City Central. At next Sunday po, May 3, ang ating council meeting. Kaya maganda po tayo at yung ating mga report mga committees ng council. Tayo po'y nagpapasalamat sa mga bulaklak na inihandog po sa Panginoon ng aming kapatid na Amelia Reyes, ang Sunday School Teacher Sponsor and ang aming Church Council. Binabati natin happy birthday kay Iwoba! Sa Salado, bahay
Kaya mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Praise and worship team, mga kapatid. Awitan natin sila ng masayang happy birthday. Brother Joshua, please. And tayo din tumayo. Awitan po natin ng happy birthday ang lahat ng mga nagdiriwan ng kaarawan sa araw at sa darating pang mga araw. Mahal ka ng ating Panginoong Diyos. So, ito po natin, I love you with the love of the Lord. Continue to worship. Sabi na po sa Bible, ang lahat ng mga pain natin ay ito-turn to joy. Lahat ng sadness, gagawin po maganda. At tayo may awitin po natin, Trading My Sorrow. Go! I'm
Para po sa ating banal na kasulatan, matatagpuan sa Ezekiel chapter 34, verse 7 to 15. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapan ng mga mababagis na hayop, sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang pinupusok. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang mangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko rin kayo gagawin pastol upang hindi na ninyo mapusok ang inyong mga sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang pinapsasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon din hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik ang sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal at tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kabululan ng Israel. Mamamalagi sila sa sariwang pastulan at manginginain ang sariwang damo sa kabululan ng Israel. Ako mismo ang magpapasok sa kanila at hahanap ng kanilang pahinganan. Magsitindig po lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo na ating pong matatagpuan sa Aklat ni Juan, Kabanatang 10, mga talatang 1 hanggang 10. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa nilagang pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila. At sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang kalighagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sinong pumapasok sa pagitan ko'y maliligtas. Papasok siya lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Kristo. Amen.
Ngayon po ay pakinggan natin ang isang awitin na magmumula sa Savior's Choir. Muli po natin palapakan ang ating Panginoon sa mensahe na ating narinig. Si Jesus ang mabuting pastor. Habang umaagay sila, ay parang ako'y itinutuluyan. Na para bagang kung sinasabi ng Panginoon, relax lang kayo, sapagkat ako ay kasama nito. Mga kapatid, sa umaga ito, sa ating pong sama-samang pagdiriwang ng kabutihan ng ating Panginoon at sa binasa po natin mula sa Ezekiel chapter 34 at sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 10, talatang 1 hanggang 10, ay nais ko pong
bigyan ng pamagat na paakay tayo kay Jesus. Tayo po ay sandaling manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito na kami nagsama-sama upang makinig ng mabuting balita at kung paano kami kapagpala nito at magsilbing hamon upang makiisa sa pandaigdigang pagkilos upang sumunod sa iyo, makinig sa iyo at tuparin ang iyong banal na kalooban. Samahan po kami kasama ng Banal na Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Paakay tayo kay Jesus. Yan po ang napakagandang pamagat na nais ko pong dalhin sa inyo. Una, si Jesus ang tunay na pastol. Sinasabi sa 1 Yes, 1-3, pakatandaan ninyo ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto ng daraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan ng daraan. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Pinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Napakayaman ng karanasan ng bansang Israel. Subalit, sa yaman ng karanasan ito, may binabanggit dito na magnanakaw at tulisan. Pag sinabi natin magnanakaw, kayo ba'y nakakita na ng magnanakaw? Siyempre. Ano po? At sabi dito, may pang tulisan. Sa karanasan ng bansang Israel, sila po ay dinagnan ng ganitong uri ng kasamaan, magnanakaw at tulisan. Ang Israel ay isang kawan ng Diyos na kanyang ginabayan. Mula doon sa pagkakaalipin sa Egypto patungo sa tinatawag na pinakamahinang na pastulan, at yun ay walang iba kundi ang lupang pangako. Dumating ang mga magnanakaw at tulisan. Hindi naman po in-identify kung ano yung pangalan. Pero malinaw na ang gawain ng magnanakaw ay magnakaw. Ito ba? Ang gawain ng tulisan ay magwasak at magpapatay. Subalit ang Diyos na nakakakita ng lahat ng ito, siyempre alam niya kung ano yung kanyang plano. Upang ang kanyang inaalagaan kawan ng mga tupa ay mamentena yung tinatawag natin normal na buhay. Kaya nga pumarito ang Diyos sa magitan ni Jesus nang sinasabi, ang tunay na pastol ay sa pintuan dumaraan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan dumaraan. Yung mga magnanakaw at tulisan, siyempre daraan yan doon sa mga sulok-sulok ng bahay o doon sa iligal na pamamaraan. Hindi sila daraan doon sa pintuan. Pero ang pastol na ito, ang tunay na pastol na ito ay sa pintuan dumaraan. At dala niya ang tinatawag na pamamaraan upang ang mga tupa ay maalagaan mabuti. At dito, pinapakinggan siya ng marami. At ayon po sa ating binasa, pinapakinggan siya ng marami. Ang ating Panginoong Yesus
na siyang tunay na pastol, pinapakinggan siya ng mga tupa. Napansin ko pala kina Kuya Ed, yung kapitbahay nila, may nakita kong 2 tupa doon. Tinatawag ko eh, "Shh." Kaya tawag ko, "Shh, tupa." Ayaw lumapit. Pero si Paul, kanong tawagin ko, lumapit. Yung aso ko nila yun. Pinapakinggan siya ng mga tupa. At kilala ni Jesus ang mga sumusunod sa Kanya. So si Jesus, ang tunay na pastol, pinapakinggan siya ng marami at kilala ni Jesus ang mga sumusunod sa Kanya. Ito ang napakagandang larawan ng isang tunay na pastol na nangangalaga sa kanyang mga tupa. Kaya napakasarap mga kapatid ang magpaakay tayo kay Jesus. Amen. Sapagkat parang kabutihan ang sinasabi ng tunay na pastol na ito. Ang tinig ng ating Panginoon ay tinig na galing sa langit. Di ba? Pero yung tinig ng magnanakaw, "Hola!" Matindi yun, yung mga gano'n. O yung mga tulisan, "Tama!" Pero ang tinig ng ating Panginoon Yesus ay mayroong tinig na galing sa langit. At ang tinig na ito ay upang akayin tayo sa pinakamainam na pastulan. Kaya nga, si Jesus at tayo mismo ay lalong nagiging napakaganda ang ugnayan kapag may komunikasyon. Nakikinig tayo sa pastol. Pag sinabi ng ating Panginoon Yesus, magsimba ka. Di ba? Yan ang sabi ng pastol. Magsimba tayo. Pag sinabi ng pastol, mag-pray tayo, mag-pray tayo. Amen po doon? Kasi po, lahat ng sinabi ng ating Panginoon ay para sa ikagaganda ng kalagayan ng mga tupa. Pakitignan nyo nga po yung katabi nyo. Yung po bang katabi nyo ay okay? Sabi mo sa kanya, okay ka ba? Amoy tupa. Ano? Marami nagsasabi na, "Pastor, hindi po ako okay." Bakit? May pinagdaraanan, may krisis, may nalugi, something na parang negative ang kanyang karanasan. Kaya sabi niya, "Pastor, hindi po ako okay." Kaya minsan sa Facebook, dinadaan mo na lang talaga sa, "Kamusta ka na? Namimiss ka na namin." Di ba mga ganun? Kumbaga, ang tinig ng pastol ay upang kamustahin tayo, kamusta ka na, ano ba nangyayari sa buhay mo. Alam niyo, ang daigdig ay napakaganda. Amen po? Amen. Napakaganda ng daigdig. Nilikhayan ng Diyos sa atin. Pero kadalasan, pag ang tao ay makikinig doon sa hindi tunay na pastol, doon tayo nasisila. Doon tayo napupunta sa kanal. Kaya ang pastol na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, mga kapatid, ay marami siyang mga itinuro sa kanyang mga tupa. Ngayon, sa Bible, mayroong 100 tupa. 100 tupa. Ngayon, yung isa, nawala. Di ba? Ayon sa kanyang kalingagan. So, yung siyang dapat siyang nandun sa loob ng kawan. Protektado sila doon. Pero yung isa, nakaw. Di malaman kung nasaan. Kasi po ang tupa, pag nalayo pala doon sa kulungan, hindi na alam kung paano pabalik. At ang
Di ba? Tingnan niyo yung tungkol. Di ba yung tungkol sa dulo nun parang pag-ano? Napasin niyo? Ganyan, parang ano tawag natin yun? Kalawit. Yan. Hindi kamatayan, ha? Yung palang gamit doon, una, panghampas doon sa mga asong lupa kapag yung isang lupa ay talagang lalapain. Yung pastor, pag nagapa niya yun, gagamitin niya yung kanyang kalawit o yung kanyang panghampas. Yung tungkol. Yan. Ano namang gamit yung gano'n? Yung palang lupa, minsan, pag naggala, napupunta yan sa mga bangin. At ang gagawin po ng pastor ay kanyang kakalawin niya. Para makuha niya. Yun po ang pastor. At yan ang ating Panginoong Hesus. Siya yung pastor na hindi niya tayo pagpupulangin. Nasa kanya na po ang lahat. Ang gawain lang natin bilang mga pastor ay ano? Makinig at sumunod. Ayan. Makinig kay Jesus. Sundin kung ano yung sinasabi ni Jesus. Kapag tayo nakinig sa mabuting pastor na ito at sumunod tayo sa kanya, ano sabi? Hindi niya tayo pagpupulangin. Palapakan po natin ang ating. Pangalawa po, dito po sa 1, yes, 4 hanggang 6. Kapag nailabas na, siya'y namumul sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang kalinghag nito, ngunit hindi nila unawaan ang ibig niyang sabihin. Let Jesus lead us. Hayaan natin si Jesus ang manguna sa atin. Hayaan natin manguna si Jesus sa atin. Una, sa ating buhay. Ano po? Dapat lagi natin sinasabi kay Lord, Lord, pangunahan mo ako sa buhay ko ito. Amen. Inuwi ko, katabi niya, nanay niya, tatay niya. Yan. Inuwi ko, katabi niya, boyfriend niya, girlfriend niya. Ngayon, minsan ba sinabi niyo kay Lord, Lord, pangunahan mo ako kung sino yung magiging girlfriend ko, magiging boyfriend ko. Inuwi, nag-pray ng gano'n. Lord, pangunahan mo. Let your will be done. Di ba sabi ni Lord? Kapag binanggit namin yun, may your will be done. Katulad ni Jesus Christ. Di ba? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Ama. Maaaring mayroon kang pinipili. Maaaring mayroon kang gusto. Pero mas may higit na pinipili para sa iyo si Lord. At yung gusto mo, mayroong mas nakikita, mas kailangan mo para sa iyo. Kaya anong dapat gawin? Na dapat ang una sa ating buhay, humingi ka ng signs. Yan. Lord, ano ba yung mga sign na dapat kong makita kung ito nga yung kalooban mo? Diba, no? Girls, kung kayo basta sasagot ng dalawang taon no? Pag-isipan niyo muna, ipag-pray niyo na muna. Kasi kadalasan, alam niyo po, diba, ganito yun eh. Pag naikasal na, 5 taon na, kung sasabi ng babae, hindi pala ito yung kayo para sa akin. May mga gano'n, pinagsisisihan na ako. Pinag-pray mo. At humihingi tayo ng mga senyales
kung ano yung gusto ni Lord sa ating buhay. At ganyan din po ang ginawa ko. Sa lahat ng angkas, sa lahat ng pagkakataon, humihingi lagi ako ng sign kay Lord. Lord, ito ba yung gusto mo para sa akin? Lord, pupunta ako dito. Bigyan mo ako ng sign. Mga ganon. At kapag naibigay na ni Lord ang maraming sign, kumausap ka ng isang mananampalataya o somebody na entering the church. Ito may nagugustuhan po ako Ito po, okay mo siya. Hingin natin yung wisdom ng ating mga elders sa lahat po ng ating mga pagpapasya. Huwag po tayong magmamadali, mga kapatid, sa ating buhay. Ano sabi po ng mga may edad? Ang nagmamadali ay Umana pa ay malalim ang tinig, di ba? Yung nagmamadali. Kadalasan natin tinig, huwag ka magmamadali. Huwag ka magmamadali. Then sa ating bahay, dapat nangunguna si Jesus sa ating bahay. Ito po, napakaganda mga kapatid. Sino po sa inyo mayroon pong altar? Family altar sa bahay. Yan. Okay. I suggest na lahat dapat ng bahay, ng tahanan, mayroon tayong family altar. Bakit po? Pag meron tayong family altar, pagpasok pa lang ni tatay, makita niya agad yung family altar. No? Na nakikita niya agad na nagpapaalala na mahalin mo ang iyong basta. At yung nanay naman pagpasok, makikita niya yung altar at maalala niya sinabi ng Panginoon, huwag kang masyadong madaldal. Paalala, no? At sa mga anak naman, pag nakita yung family altar, maalala nila. Children, obey your parents. Mga ganun, no? Nagpapaalala. Kasi po, ang ating dakilang pastor, wala namang siyang ibang dala, hindi salita. Tandaan po yan, no? Salita ang dala niya. At yung salita na yan sa family altar, pag ang bahay natin ay may family altar, at least may paalaala. At sa mga ama ng tahanan, mga kapatid, sa ating tahanan, dapat tayo ang nangunguna sa prayer. Pagkagising ng mga tatay, dapat ganito, Lord, salamat, buhay pa ako. At pag nakita niyo po yung inyong kasama sa tahanan, si Jesus mga anak, ipag-pray po natin sila. Bilang mga ama ng tahanan. At siyempre, pag ang ama ng tahanan ay mapatalagin, ganun din ang asawa at mga anak, anong nangyayari sa tahanan? Nandun yung pangako ng Panginoon sa bawat tahanan. Palapakan natin ang Panginoon. Napakarami po mga tahanan ang nawasak. Sa totoo lang. At hindi ligtas ang mga mananampalataya. At kung dumating man mga kapatid ang nakaambang pagkawasak, hawak tayo sa sinabi ng Panginoon. Amen? Amen. Anong sabi ng Panginoon? Ang pinagsama ng Diyos ay magpag-iwalay ng sino. At kung dumating man yun, mga kapatid, huwag tayong titigil bilang mga mananampalataya. Kung comes to worst, finale. Huwag natin kalilimutan ang salita ng Panginoon, ang salita ng pastor. Comes to worst. At syempre, dapat mauna si Jesus sa ating hanap buhay. Ayan. Sabi ko nga sa mga bata, ano ba ang iyong pangarap? Itong nakaraang EBCS, may nagsabi na gusto ko po, pastor, maging teacher. Gusto ko po maging doktor. Gusto ko po ay ganun. Alam mo, maliit pa lang, mayroon pong mga pangarap. At syempre, pag ikaw'y nag-aaral na, nandyan na, nakikita mo ngayon kung
pagiging profesional. Maaaring ikaw ay maging teacher na, o isang ganap na doktor, etc., etc., etc. At kapag naghanap buhay ka naman, mga kapatid, hello, ito po rito may trabaho na. Hello, trabaho. O, di ba? Huwag nating kalilimutan unahin si Lord. Amen. Alam niyo po, pag inunan natin si Lord, lalong aayos ang ating buhay. Ang dami na, unlad. Gusto niyo unlad? Unahin natin ang Diyos sa ating anak buhay. Pagkatanggap ng ating sweldo, huwag mo munang unahin yung kapi-kapi doon o gala-gala doon. Okay yun, pero gusto mo ng pagpapaalala lalo? Unahin mo si Lord. Amen? Amen. Sapagkat yung tinig ng pastor, unahin niyo ako. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. Matuto tayong mag-ikamu. Huwag po natin isipin, Pastor, ang dami kong utang. Unahin ko muna yung utang ko. Mali. Pag inuna mo ang utang, talagang magkakautang ka. Pero pag inuna mo si Lord, may pangako si Lord. Ibibigay ko sa iyo ang iyong pangangailangan. Amen. Palampakan po natin ang Panginoon. Bakit po sinasabi ko? Tingnan niyo mga kapatid, anong nangyari sa Pilipinas? Inuna nila ang kanilang sarili. Ano nangyari? Mali-mali ang kwarta. Magnanakaw at pulisan. Ang sabi ko ng ating Panginoon, nauna sila. Gusto niyo ba yun? Gusto ba natin yan? Magulo ang bayan. Kapag ang mga pinuno ay nag-aagawan sa kapangyarihan, tandaan niyo po yan. Sa panahon ng ating Panginoon Jesus, sa panahon ng lumang tipan, abusado ang mga nasa kapangyarihan. Nakita yan ng Diyos. At ang buong akala naman, yung mga magnanakaw at pulisan, ay mamumuhay sila ng payapa. Ay, naku mga kapatid. Nagkawatak-watak ang ugnayan nitong mga magnanakaw na ito at mga pulisan. See what is happening now in our Senate, in Malacanang, and the House of Representatives. Ang Facebook natin ay puno mga kapatid ng demandahan. Awayan, alitan. Bakit? Sapagkat hindi inuuna ang Panginoon. Ang inuuna ay ang sarili. Yan ba ang gusto natin? Yan ba ang gusto ng Diyos? Hindi. Kaya nga naparito ang Panginoong Jesus na isang mabuting pastor na sinasabi niya sa akin, makinig kayo sa akin. At kapag tayo ay makikinig sa Kanya at nangunguna sa ating si Jesus, sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating hanap buhay, ito po ang mangyayari sa ating ikatlong punto. Ang pinakamahinang na pastulan. Ano po ang sabi ng banal na aklat sa John 10:7-9? Kaya muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at pulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa magitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. May katiyakan pag si Jesus ang nangunguna sa atin. Walang sablay. Anong sabi ng Hebrews 12:2? Focus your eyes to Jesus. Focus your eyes to Jesus. The author and finisher of our faith. May katiyakan pag si Jesus
ang nauna sa atin. Bakit? Sapagkat dadalhin niya tayo sa pinakamainam na pastulan. Sabi ng awit 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me to the greener pasture." Ano yung greener pasture? Pag ikaw ay santupa, anong kailangan ng santupa? Siyempre, berdeng halaman. Alam mo? At yung berdeng halaman na yun, pag kinain ng tupa, lalakas siya. At siyempre, hindi mo mawala ang malinis at malinaw at mainam na tubig na kanyang iinumin. Mga kapatid, si Jesus ang sabi, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay." At sinabi rin ni Jesus, "Ako ang tubig na nagbibigay buhay." Na kay Jesus ang lahat. Wala na tayong hahanapin pa. Kaya may katiyakan pag si Jesus ang nanguna sa atin. At may pinakamainam na inihanda si Jesus sa atin. Sapagkat ang pag-akay niya sa atin, mga kapatid, ay 100% sure. 100% sure. At yung 100% sure na yun, mga kapatid, hindi mo magical. It is always present in the whole creation. Nandyan na po ang kasagutan ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, tayo po ay magpaakay sa Kanya. Kailangan lang natin ay makinig at sumunod sa Kanya. Napakainam na magsama-sama ang mga mananampalataya. Amen? Amen. Napakasaya pag mayroon tayong Bible study group. Kapag tayo po ay nagsama-sama bilang Bible study group, bilang isang simbahan, mga kapatid, nakikita natin dito ang masayang pagsasama-sama. At doon natin nararamdaman, doon natin naranasan ang tinatawag na pagmamalasaktan. Diyan natin makikita ang tunay na diwa ng pagmamahalan na pinamana ng ating dakilang Panginoong Kristo. Nabasa niyo ba yung Gawa 2? Verse 42 hanggang 47. Sinasabi doon, araw-araw ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama, nananatili sa turo ng mga apostol, nagpipira-piraso ng tinapay, masaya ang kalooban, at hindi tinuring na kanya ng ari-arian kundi para sa lahat. At ang ipinagbibili nila ay kanilang mga ari-arian, at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol at sa lahat ng mga alagad ayon sa kanilang pangailangan. Araw-araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Yan ang napakagandang larawan ng pinakamainam na pastulan na pangako ng ating Panginoon. At ang sabi sa Talagang 10, napakagandang verse ito. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at mamira. Naparito ako upang ang mga lupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana ang ganap. Isang buhay na masagana at ganap. Ang ating Diyos sa magitan ng ating Panginoong Kristo, makapangyarihan ng Diyos Ama, napakabuti ng ating dakilang Panginoon, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu
Kung ito ang nasa ng ating puso, magpaakay po tayo sa dakilang pastor, ang ating Panginoon sa Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. At Amen. Ngayon po, tinatawagan ang mga taga-lingkong para sa ating pagkakaloob at pasasalamat. Tanggapin po Diyos ang kaloob, pangako, ikapu, at pasalamat ng inyong mga anak. Dalangin namin na hindi maging bahagi sa mga gawain upang patuloy na paunlarin, isulong ang inyong pag-aari sa buhay ng maraming tao. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak na nagkaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo sa pagkakatayo at awitin natin ang Savior like a shepherd with us. Blessed Jesus, thou hast borne us thine we are. Blessed Jesus, thou hast borne us thine we are. We are thine, though we friend us, be thou guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, save us when we go astray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and part to free. Blessed Jesus,
lakas, lakas, lakas din. Mga kapatid, hindi pagkakataon pagkakataon tayo ay lumapit sa ating mabuting pastor. Kung kayo po'y nanais na magpasalamat dahil sa mga mabubuting bagay na tinanggap niyo po sa ating Panginoon. Hindi po kayo, kung kayo po ay may mga kahilingan sa Kanya, ito man ay sa inyong personal na pangailangan, kung ito man ay dahil sa karamdaman, o kung kayo man ay may mga pinagdaraanan, hindi po kayo at sama-sama natin ilapit yan sa ating Panginoon. At gayon din, ilapit natin ang kapayapaan sa gitnang silangan. Gayon din ang ekonomiya ng ating minamahal na bansa. Maging ang pasasalamat natin sa Diyos sapagkat sa mga may kaarawan na nagliliwan. Tayo po ay sama-sama mananalo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami at dumadalangin sa iyo. Namasdalin po ang bawat isa, lalo po ang mga may pangangailangan sa kanilang mga buhay. Ito man ay problema, sakit, o pinagdaraanan, at maging sa kanilang mga tahanan o trabaho. Panginoon, digdig mo po ang kahilingan at panalangin ng inyong mga anak. Nanawa sa magitan ng iyong tinig bilang kayo po ang aming mabuting pastor, ay maibsan sa aming puso ang anumang takot, anumang pangamba. Na mangingibabaw, Panginoon, ang pangako ng buhay na ganap at kasiyasihan. Kaya dalangin namin ang kapayapaan sa gitnang silangan, Panginoon. Naway ang inyong tinig ang pakinggan ng mga leader doon, ng leader ng Amerika, ng leader ng Israel at ng Iran. At maging sa aming minamahal na bansa, dalangin din po namin, Panginoon, na pangunahan niyo po ang aming Pangulo, pangalawang Pangulo, ang lahat ng mga namumuno sa aming bayan. Sapagkat, Panginoon, kayo po ang kadluhan ng tunay na kasaganaan at buhay na kasiyasihan. At kami bilang mga mananampalataya ay hindi magsasawang ipanalangin ang aming bayan. At kaalinsabay nito, Panginoon, ang aming panalangin para na rin po sa aming simbahan, sa aming mga kapatiran. Palayain niyo po ang bawat isa sa kamandag ng takot ng kamatayan at maging sa kamandag ng kasalanan. Papalitan nito, Panginoon, ng liwanag ng pag-asa. Papalitan nito, Diyos, ng kagalakan na nagbubuhat sa inyo. Papalitan ito ng pag-asa na ikaw ang naghanda noon para sa bawat anak mo ninyo namin. Kaya hindi na namin pagsalamat sa lahat po na nagdiriwan ng kanilang mga birthday. Pagpalain niyo po si Hazel Alvarez, kapatid na Wawa, kapatid na Rachel Lanfi. Patuloy mo po ipagkaloob sa kanila ang pangako ng buhay, ang kagalakan, ang matatag na pamumuhay. Sa pagkakalaan ng ito'y aming dinadalangin sa ngalan ni Kristo naming Panginoon at Tagapagligtas. Mga kapatid kong minamahal, tagapin natin na masaganang biyayang nagubuhat sa ating Diyos ang nasa langit.
ang patuloy na pagmamahal, pag-ibig at pagliligtas ng ating dakilang Panginoong Kristo. Ang kaaliwan, gabay pag-iingat ng Banal na Espiritu ang sumainyo lahat sa inyong mga tahanan, sa inyong mga anak buhay, mula ngayon at magpakailan, kailan pa man. Amen at Amen. Ayan, tayo po lahat ay lumapit dito sa harapan upang tayo po ay magpapapicture. At Kiki, meron po tayong dalawang OJT today. Kiki, huwag niyo po akong takasan. Lapit na po tayo lahat. Tapos teachers, sa mga tutulong po na mag-set up nila dito and today, 2 o'clock po tayo nandoon today para sa pag-set up. Salamat po. Lapit na po tayo lahat.